sa Central City, makikitang huminto si Barry Allen para bumili ng sandwich bago pumasok sa trabaho. Habang naghihintay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Alfred na nagsasabi sa kanya tungkol sa isang misyon na kailangan niyang puntahan. Isinuot ni Barry ang kanyang flash suit at nagmamadaling bumaba para pigilan ang paglubog ng ospital sa sinkhole. Habang inililigtas niya ang mga tao sa baba, ang isang bahagi ng gusali ay gumuho at maraming mga sanggol at nurse mula sa maternity ward ay nagsimulang mahulog sa bintana. Nagmamadaling umakyat si Barry, ngunit nauubusan na siya ng enerhiya dahil hindi pa siya kumakain. Kaya pumasok siya sa isang vending machine at sumubo ng ilang snacks hanggang sa magkaroon siya ng sapat na lakas upang iligtas ang bawat isa. Sa di kalayuan, hinahabol ni Batman ang isang grupo ng mga kriminal na mayroong nakamamatay na virus. Iniwan niya ang kanyang Batcycle at tumungo sa sasakyan ng kalaban para sugpuin ang mga ito hanggang sa mabangga ang sasakyan palabas ng bridge. Ginamit ni Batman ang kanyang grappling hook para makalabas sa lumilipad na sasakyan at hinila sila ni Wonder Woman gamit ang kanyang laso. Medyo na-late si Flash, ngunit pinasalamatan pa din siya ng kanyang mga kapwa miyembro ng Justice League para sa kanyang kadakilaan. Pagkatapos ay nagmamadaling pumunta si Barry sa research center, kung saan nakita niya ang kanyang mga katrabaho na naghihintay habang pinapagalitan siya ng kanilang boss dahil sa pagka-late muli. Ang isa sa mga reporter, si Iris West, ay nakilala si Barry mula sa kolehiyo at sinubukang makipag-usap sa kanya tungkol sa paparating na paglilitis sa kanyang ama na si Henry na nabilanggo ng mahigit 20 years matapos akusahan ng pagpatay sa kanyang asawang si Nora. Kalaunan, ay nakipag-usap si Barry sa tatay niyang si Henry sa telepono upang talakayin ang security footage mula sa supermarket kung saan naroon si Henry para mapatunayan na hindi siya ang pumatay sa asawa niya. Hindi nakikita ang mukha ng tatay niya para sana kumpirmahin na nandoon siya, kaya natatakot si Barry na hindi sapat ang ebidensya. Pagkatapos ay isinuot ni Barry ang kanyang flash suit para tumakbo pabalik sa kanyang tahanan noong bata pa siya. Inalala niya ang mga panahon nung namatay ang nanay niya. Isang araw, palabas si Henry para bumili ng isang lata ng tomato sauce na kailangan ni Nora para sa hapunan. Pagbalik niya, narinig ni Henry na sumisigaw si Nora. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya na may kutsilyo si Nora sa dibdib. Pagkatapos ay nagpatuloy si Barry sa pagtakbo ng napakabilis hanggang sa punto kung saan nasimulan niyang makita ang lahat ng mga kaganapan noong araw na iyon. Napagtanto niya na kaya niyang tumakbo ng mabilis para makabalik sa nakaraan kahit isang araw lang at naikwento niya ito kay Bruce. Nang imungkahi ni Barry na maaari siyang bumalik sa nakaraan upang iligtas ang kanyang ina at ang mga magulang ni Bruce, sinabi ni Bruce kay Barry na kung minsan sa buhay ay kailangan nilang dumaan sa mga traumatikong pangyayaring ito upang mabuo kung sino sila ngayon. Umalis si Bruce at lumabas si Iris upang makipagkita kay Barry tungkol sa kaso ni Henry. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, dumating si Barry sa isang konklusyon na mayroong isang paraan upang masagip ang kanyang ina. Ang plano ay bumalik sa nakaraan at maglagay ng lata ng tomato sauce sa shopping cart ni Nora upang hindi niya ito makalimutan at hindi na kailangang umalis ni Henry sa bahay. Matagumpay itong nagresulta sa pagpigil sa pagkamatay ni Nora na nagbibigay daan para sa isang timeline kung saan kasama pa rin ni Barry ang kanyang mga magulang. Ngunit nang umabot si Barry sa 18 taon ng kanyang buhay, isa pang speedster ang lumitaw at itinulak si Barry mula sa Speed Force na nagpabalik sa kanya sa harap ng kanilang bahay. Pumasok si Barry sa loob at emosyonal na makitang buhay muli ang kanyang ina, pati na rin ang kanyang ama na si Henry. Habang siya ay kumakain ng tanghalian sa kanila, siya ay natigilan ng makita ang kanyang sarili na papalapit sa bahay. Hinarang ni Barry ang batang Barry at dinala siya sa kanyang silid, kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang mga superpower at ang future na kanyang pinanggalingan. Pagkatapos ay nabanggit ng batang Barry na ang petsa ay ika-29 ng Setyembre, araw na nakuha ni Barry ang kanyang mga kapangyarihan. Pumunta ang dalawang Barry sa research center upang ang batang Barry ay makadaan sa parehong aksidente na nagbigay kay Barry ng kanyang kapangyarihan. Nang magsimulang magpanik ang batang Barry, nakatayo si Barry sa harap niya nang dumating ang kidlat
na tumama sa kanilang dalawa. Patakas na sila nang dumating ang mga gwardya. Ngunit nakita ni Barry na hindi siya makaka-face o makatakbo ng mabilis. Ibig sabihin ay nawalan siya ng kapangyarihan habang matagumpay na nakuha ng Batang Barry ang mga ito. Bumalik sila sa apartment ng Batang Barry kung saan sinimulan niyang paglaruan ang kanyang kapangyarihan hanggang sa napagsabihan siya ng nakatatandang Barry na maging mas responsable. Kinabukasan, nang ibigay ni Barry kay Batang Barry ang kanyang suit, nakita nila ang mga taong nagkakagulo upang manood ng balita tungkol kay General Zod at sa kanyang hukbo ng mga Kryptonians na dumating sa Earth upang hanapin si Superman. Bumalik sila sa apartment ng Batang Barry at sinusubukan niyang maghanap ng iba pang miyembro ng Justice League sa timeline na ito para lamang malaman na si Victor Stone ay hindi pa naging cyborg. Si Thomas Curry ay hindi nagpakasal sa Atlanta at nagkaroon ng Arthur at ang Wonder Woman ay wala rin. Ngunit nadiskubre niya na merong Batman kaya lumabas si Barry upang hanapin siya. Ang dalawang Barry ay pumunta sa Wayne Manor upang hanapin si Bruce para lamang makita na itong Bruce ay mas matanda, mukhang taong grasa at nag-iisa mula nang mamatay ang kanyang kaibigan na si Alfred. Siya ay naging mas bitter at nagretiro sa kanyang mga tungkulin bilang Batman dahil ang Gotham City ay mas ligtas na ngayon kaysa dati. Matapos ipaliwanag ni Barry ang kanyang sarili at ang kanyang pinanggalingan. Sinabi ni Bruce kay Barry na nabuksan niya ang iba pang mga timeline sa multiverse. Tumanggi rin si Bruce na tulungan silang mahanap si Superman, kaya't ang dalawang Barry ay tumungo sa Batcave at nagsimulang magsaliksik sa computer ni Bruce. Pagkaraan ng ilang oras, naiinis si Barry sa pagiging isip bata at sa mga kalokohan ng kanyang nakababatang sarili. Hindi rin niya masabi sa Batang Barry ang rason kung bakit siya bumalik sa past nang tanungin siya. Pagkatapos ay nakipag-usap si Barry kay Bruce sa kamera at nagawang kumbinsihin siya na tumulong. Isinuot muli ni Bruce ang batsuit at binigyan ang dalawang Barry ng isang file kung saan nakasaad na ang isang Kryptonian ay pinananatiling bilanggo sa isang pasilidad sa Siberia. Ginagamit ng trio ang Batwing upang lumipad sa Siberia at makalusot sa base. Nakahanap sila ng isang silid at nakita ang isang batang babaeng Kryptonian, si Kara Zor-El. Itinakas nila ito palabas, ngunit binaril sa binti ng mga mersenaryo ang Batang Barry matapos silang makita. Nagawa ni Batman na tulungan silang mailabas gamit ang isang explosive charge, ngunit sa sandaling nasa labas na sila, pinaligiran ng mga mersenaryo si Batman at ang dalawang Barry, ngunit si Kara bilang isang Kryptonian ay muling pinasigla ng araw at nagsimulang pabagsakin ang mga mersenaryo bago muling nahimatay. Inuwi ng mga lalaki si Kara pabalik sa Wayne Manor, kung saan sinabi niya na siya ay pinsan ni Kal-El at ipinadala upang protektahan siya pagkatapos ng pagkawasak ng Krypton. Matapos malaman na si Zod ay nasa Earth, isinuot niya ang kanyang Supergirl suit at lumabas upang lumaban. Sinusubukan ng Batang Barry na kumbinsihin siya na tulungan sila sa pagliligtas sa mundo. Ngunit hindi nagtitiwala si Kara sa mga tao dahil sa pagkulong at pag-eksperimento sa kanya. Nang lumipad siya upang hanapin si Zod, nakita siya ni Kara kasama ang kanyang alipores na si Faora bago nila pinatay ang isang sundalo dahil sa pagkabigong dalhin sa kanya si Kara. Pagkatapos ay humingi si Barry ng tulong kay Bruce na muling lumikha ng kidlat upang maibalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Nag-set up sila ng makina para gawin ito, ngunit pagkatapos ng paunang pagtama ng kidlat, sinubukan ng Batang Barry na patigilin si Bruce dahil mukhang malubhang nasaktan si Barry. Sinabihan pa din niya si Bruce na iyon itong muli, ngunit di na gumagana ang makina. Biglang lumitaw si Kara at hinila si Barry paitaas sa mga ulap upang makakuha ng mas natural na hampas ng kidlat at matagumpay na naibalik ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagpasya ang grupo na puntahan si Zod para pigilan ito. Inihahanda ni Zod ang kanyang world engine para i-terraform ang Earth gaya ng dati niyang ginawa sa mundo ni Barry. Mabilis na sumugod si Kara at ang dalawang Barry upang labanan ang mga Kryptonians. Ang dalawang Flash ay nag-isip ng mga mabisang paraan para masugpo sila. Ipinadala ni Zod ang kanyang pinakamalupit na alipores na si Nam-Ek upang pahirapan pa ang grupo, habang si Batman ay nasa Batwing upang tumulong sa laban. Hinarap ni Kara si Zod,
na nagsabing siya ang matagal na nilang hinahanap at hindi si Kal-El upang makuha ang kanyang dugo para sa Codex at mabuhay muli ang Krypton. Matapos sabihin ni Zod na pinatay niya si Kal-El, nagalit si Kara at sinugod ang kalaban. Nadaig siya ni Zod at Faora at sinaksak ni Zod si Kara. Matagumpay na nakuha ang kanyang dugo. Sinakripisyo naman ni Batman ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang jet sa spaceship ni Zod. Ang dalawang Barry na devastated sa pagkawala ng kanilang mga kaalyado ay parehong tumakbo pabalik sa nakaraan upang iligtas sila. Gayunpaman, napatay pa rin si Kara at Batman pagkatapos ng pakikipaglaban kay Namek. Nagdalamhati si Barry kay Bruce bago sila nagtagumpay sa pagpapasabog kay Namek at pagkatapos ay ginamit ang bahagi ng kanyang talim upang saksakin si Faora. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo pabalik ang batang Barry para subukan pa ding iligtas sila at hinahabol siya ng matandang Barry. Naipit sila sa kanilang Speed Force dahil ang bawat timeline ay palaging nagre-resulta sa pagkamatay ni Kara at Bruce at sinisira ni Zod ang Earth. Habang sinusubukang pigilan ni Barry ang mas batang Barry, lalo siyang nagalit hanggang sa lumitaw ang masamang speedster na nagpasimula ng gulo. Siya pala ang mas matandang bersyon ng batang Barry sa parehong timeline, si Dark Flash, na hindi tumigil sa pagsisikap na ayusin ang lahat. Bilang resulta, nagsimulang magpanggaan ang iba't ibang mundo at timeline na nagtatampok ng iba't ibang mga Flash, isang bersyon ni Batman, bersyon ni Supergirl at iba't ibang bersyon ni Superman. Naghahanda ang Dark Flash na patayin si Barry para sa pagsisikap na bumalik at baguhin ang pagligtas kay Nora. Ngunit sinakripisyo ng batang Barry ang sarili upang masagip si Barry na nagresulta sa pagpatay kay Dark Flash at pag-ayos ng iba pang mga mundo. Habang nagdadalamhati si Barry sa kanyang nakababatang sarili, nagsimula siyang tumakbo sa Speed Force. Bumalik si Barry sa supermarket kung saan naghahanda siyang kunin ang lata ng tomato sauce mula sa cart ng nanay niya. Saglit niyang kinausap ito at sinabing bibisitahin niya lang ang kanyang ina sa huling pagkakataon nang biglang bumagsak ang kanyang mga luha. Pinapatahan siya ni Nora at sinulit ni Barry ang mga oras na kasama niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon bago niya kinuha ang lata upang maibalik ang timeline sa tamang ayos. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang tamang oras sa timeline, ngunit hindi bago mapansin ang security camera sa tindahan. Humabol si Barry sa paglilitis ng kanyang ama kung saan ang kanyang abogado ay naglalabas ng mas malinaw na video sa supermarket. Salamat sa paglipat ni Barry ng kamera upang mas makita si Henry. Ito ay nagpapatunay sa kanyang alibay na nagpapahintulot sa kanya na makalaya. Pagkatapos ng paglilitis, nakaharap muli ni Barry si Iris at gumawa ng mga plano ng kanilang date. Maya-maya ay nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula kay Bruce. Binabati siya sa pagkalaya ng kanyang ama nang biglang pumarada sa harap niya ang kanyang sasakyan. Nagulat si Barry nang makitang hindi ito ang Bruce na kilala niya. Tila epekto ito ng pagbalik niya sa nakaraan. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.